Samantala, hindi na raw sorpresa ang anunsyo ni Immigration Minister Mark Miller na pagbawi sa pangakong regularization program ng federal government. Pero umaasa ang isang advocate, hindi mawawala sa prioridad ang mga undocumented workers sa parating na federal election. May report si Paula Saraza. It's frustrating, no? But we already had the feelings that it's not going to happen. Hindi na ikinagulat ni Danilo De Leon, chairperson ng Human at Migrant Rights Group Migrante Canada, ang anunsyo ni Immigration Minister Mark Miller sa panayam sa Reuters kamakailan na wala ng plano ang gobyerno sa pangakong malawakang regularization program. Mula raw kasi noong ihain ni Prime Minister Justin Trudeau ang mandatong pagbibigay status sa mga undocumented workers. Halos 3 taon na ang nakalipas, walang nakitang aksyon mula Immigration Canada. Pinaasa tayo, no, na meron, but kung titignan mo, parang politika na, no? Dahil alam natin paparating ang election. Naranasan ni De Leon ang pagsubok ng pagiging undocumented sa bansa matapos mawalan ng status noong 2017. Matatandaang naharap si De Leon sa deportasyon noong 2022, bagay na inilaban at naipanalo niya sa tulong ng iba pang migrant groups. Documented people are workers. They are human beings that have the rights like anyone else. Sa huling tala ng iba't ibang migrant organizations, mahigit kumulang 500,000 ang mga undocumented sa Canada, mga temporary worker na nawalan ng status, posibleng naiipit sa komplikado at pabago-bagong pulisiya ng immigration o di kaya'y biktima ng panloloko o pang-aabuso. Nalulungkot ako dahil these changes, no, many will be more left behind for sure, and I'm sure many more will stay and choose to be undocumented because there's nothing to go back home like us in the Philippines. There's nothing to go back home. Bagamat tinalikuran na ng Ottawa ang pangako sa mga nawalan ng status sa Canada, di raw ito dahilan para itigil ng migrante ang pagsuporta sa kampanyang Status for All. Hiling niya sa parating na eleksyon sa susunod na taon. Kung sino man ang mananalo, the next immigration minister sana yung may puso sa tao, no, especially sa undocumented. Yung may puso at naninindigan sa mga salita at pinangako. Tinitingnan ng gobyerno ngayon ang posibleng pagpapatupad ng programang makakapagbigay status sa mga temporary workers sa piling sektor tulad ng healthcare at construction. Paula Saraza, Omni News, Toronto.